senador humaharang sa law enforcement agency at warrant of arrest, court order. Tama ba yun? Ang sagot po dyan, mali. Hindi po trabaho ng senador harangan ang court order. Hindi rin trabaho ng senador proteksyonan kahit kasamahan ang may warrant of arrest kung yan ang kanilang ginagawa. Akin pong sariling paniniwala at observation niya. Okay? Ngayon, kung ang dating ay kampihan dahil kaalyado, dahil sa politika, lalong mali na basihan para pigilan ang warrant of arrest. In other words, sa kahit anong anggulo, ang warrant of arrest hindi pwedeng pigilan ng kahit sino. Maliwanag yan. Kaya tama lang ang sinabi ng Ombudsman. Maraming dapat imbestigahan, pati ang Senado, pati ang Senate President, hindi lang ang si General Aplasca at yung mismong mga security ng Senado o mas kilalang USAA. Biglang nakilala yung USAA, akala natin kung ano yung USAA, Office of Sergeant at Arms. Marami po yan. Mga aktibong pulis, military yan at saka retirado di ba? Yan po yan nandyan. Okay? Sa isang banda, kahit napakasama ng dating at imahe ng nangyaring kaguluhan at drama sa Senado, sa tingin ko po ito ay isa ring naging paraan para lalong makaintindi at malaman ng taong bayan sino ba ang may kapangyarihan, ano ang limitasyon ng mga kinaukulan. Yun po yun, kung ating susuriin at aralin. Pero kung magkakampihan din ang mga observation at pananaw ng mga tao, ay di lalong magugulo. Ako wala akong kinakampihan dito. Maliban doon sa court order. Kasi yun ay under the law. Huwag po natin kalimutan at muli kong ipapalaala. Kaya merong ICC warrant of arrest kasi merong inireklamo ang mga Pilipino laban sa mga Pilipino ring lumabag sa karapatang pantao, crime against humanity. Hindi ibang bansa ang complainant sa ICC, hindi Philippine government. Mga Pilipinong naging biktima ng karahasan. May karapatan silang humanap ng katotohanan at katarungan. Hindi na ibigay sa gobyernong Pilipinas, kaya nagpunta ng ICC. Yun lang po yun. Huwag tayong malinlang at magpalinlang doon sa sinasabi ng mga ayaw sa nangyayaring ito. Na bakit daw ang sinusunod ay international court? Bakit daw dayuhan na nasusunod? Abay, wala tayong magagawa. Bago nangyari ang lahat ng ito, member tayo ng ICC. Okay? Mga Pilipino ang complainant, hindi naman ibang lahi. Bakit sa tingin ba ninyo walang karapatan yung mga Pilipinong biktima na magreklamo? Sa tingin ninyo, ibaliwala na lang yung hinaing ng mga magulang, kapatid, kamag-anak na kabataang pinatay sa Operation Tukhang Double Barrel ng nakaraang gobyerno? Gusto nyo ibaliwala yon? Dahil international court yan? Tingin niyo walang jurisdiction sa Pilipinas? Pero meron silang jurisdiction, inamin na ng ICC, dahil nga merong complainant na Pilipino. Ganun lang kasimple yun. So, pasensyahan tayo. Kung sinasabi niyo at binabanatan niyo ako na kinakampihan ko ang ICC, hindi kayo nakakaintindi o ayaw niyong intindihin ang sitwasyon. Ang iniintindi lang niyo, proteksyonan si Duterte, si Bato, at yung iba pang akusado. Karapatan niyo yun. Pero sumunod kayo sa batas. Sumunod kayo sa kung anong nangyayari. Base sa due process, rule of law na pinapairal. Hindi pwedeng yung batas nyo o paniniwala nyo masunod. Wala kayong pakialam sa mga biktimang complainant. Wala kayong pakialam sa korte at batas. Hindi pwede yun. Yan ay panlilinlang at lalong walang liwanag pagkaganyan. Yung pong warrant of arrest, parte ng due process. Bibigyan ka ng pagkakataon, ipagtanggol ang iyong sarili sa korte. Kung totoo ba o hindi yung akusasyon laban sa iyo, di kontrahin mo at labanan mo. Yun yun. Pero yung takasan, ang pananagutan, labanan ng illegal ang pananagutan,
pagtakpan at maghanap ng kakampi para doon sa kanilang pananagutan, abay maling-mali yan. Pagtatawanan kayo ng kabataang matatalino. Pagtatawanan tayo ng mga nakakaintindi ng proseso sa buong mundo, not only here in the Philippines. Ganon po ang nangyayari. So hindi man tayo nagmamagaling, nagpapaliwanag lang. Again, salamat sa mga naniniwala, nakakaintindi at bukas ang kaisipan dito. Wala po ang kinakampihan dito. Lahat tayo ang sigaw at ang aking paniniwala, katotohanan, katarungan, mga ibabaw, pananagutan, ay ipaglaban at panagutin ang mayroong pananagutan, accountability. Ang umabuso base sa ebidensya, managot. Ang biktima base sa ebidensya, mabigyan ng hustisya. Ganun lang yun. Di ba? Dito lang ho sa atin, masyadong pinopolitika ang batas, pinopolitika ang proseso, pinopolitika ang sitwasyon. Lahat yan panlilin lang. Kawawa ang mahirap. Kawawa ang walang alam. Kaya nga sinasabi ko lagi, for information, for education ang aking topic. Kasi ayaw ko na yung mahirap o kulang ang kaalaman, nalilin lang dahil sa mali at ibang agenda ng mga mapanlinlang na grupo. Ako, hindi ko kayo nililang. Sinasabi ko yung mga proseso, yung mga nangyayari at obligasyon, karapatan ng bawat isa. Ang hindi naniniwala dyan, yun ang bias. Yun ang saradong isip. Kawawa yung lahi nila at kamag-anak nila. Ako hindi. Pinipilit natin at ating ipapaliwanag ng lahat sa abot ng ating kakayanan. Hindi naman kinakailangan abogado lang ang nakakaintindi ng batas. Tandaan nyo, lahat tayo may karapatang mag-aral ng mga basic sa ating mga batas para alam natin ang ating kakayanan, kaalaman at limitasyon at pananagutan. Yung responsibility and accountability, dapat nating alam yun. Kaya aralin natin ang mga proseso at mga batas para hindi tayo naliligaw at nang hindi kayo nakakasuhan. Pag hindi nyo inaral yan, dinaan lang nyo sa galit, dinaan nyo sa fake news, dinaan nyo sa kampihan, dinaan nyo sa paninira at politika, magrarambol-rambol ang mga isyu, lalo lang malilito at maguguluhan kayo. Ang katotohanan, paghahanap ng katarungan, pagpapanagot sa may mga pananagutan, batas po ang pinapairal dyan. Hindi paramihan, hindi kampihan, ebidensya at pagpapatupad ng batas ang tama na proseso. Ayun, di ba? Okay, happy weekend po sa inyo. Pero tayo naman po ay nagpapatuloy ng pag-monitor sa mga nangyayari at ipinapaliwanag ko at pinabalita ko sa inyo ang mga makabuluhang dapat nating malaman. Please like and share, subscribe and follow. Huwag kayong makalimot dahil sama-sama tayo.